Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. The ICC is a political body in many ways. No? It is not just a body for justice, but it is meant to forward a political agenda for many people. Why do I say this? Because we are a country with a legal system that can function by itself, and they want to take over some of our functions to criticize the way that we run our country before. And hindi ho tama yan. Kaya yung political agenda na yan, we will not bow down to that. Ang mahalaga talaga is that we run our own justice system in this country. And if the ICC will insist on coming in, let me tell you this. There is no mechanism by which the ICC can come in because this was not contemplated in the drafting of the law or the treaty, where we became a signatory for a few years, which we withdrew from. So there's no mechanism by which they can operate in our country. There's no accepted mechanism. So how can they come in? Wala akong nakikitang paraan para pumasok sila rito. Iyan ang mga pahayag ni Justice Secretary Boyeng Rem Ulla noong buo pa ang UNITEAM at hindi pa nagiging halimaw sa kanila si Sara Duterte. Hindi papasukin ng ICC dahil wala umano siyang nakikitang paraan upang pumasok ang ICC sa bansa. Sinundan naman ito ng pahayag ni PBBM. What is the rule about the ICC? When do they adopt jurisdiction? They adopt jurisdiction in a country, or they have jurisdiction in a country when no judicial system is working, is functioning, no police no police force is functioning. In other words, that probably there is war, and none of these issues about war crimes and all of these are being attended to, simply because the administration, especially in the judiciary, especially in law enforcement, are not functioning. That is the reason why we are saying we are well within the rules. It is their rule. It is the rule of ICC that they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have a judiciary. The Chief Justice, former Chief Justice, sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and how active the judiciary is. The police force, I think, the same thing. So that is the reason. It is not. We are well within. We are well within international law when we take the position of not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. One follow-up, sir. So Yeah. if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Thank you, sir. Tulad din kay Rem Ulla, malabong papasukin ng ICC sa bansa base sa pahayag ni PBBM. Maging sa impeachment ni Sara noon ay hindi siya makikialam at sayang umano ito sa oras. Social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, in larger scheme of things, is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all of that, and for nothing. For what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Subalit nag-iba ang lahat ng mag-meltdown itong si Sara at pinagbantaan ang kanilang mga buhay kasama si Martin Romualdez at ang kanyang asawa na si Liza Marcos. To get the votes of people. Ina ninyong lahat
Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Yan ang ginawa ni Sara, pinagsalitaan niya si Liza Marcos at iba pa ng maanghang na pananalita. Dahil dyan ay nawala na ang pagtitimpi ng mga Marcos. Nag-umpisa na ang kalbaryo ng mga Duterte. Patago siyang inimpeach ng Kongreso at kinasuhan pa ng NBI. At di naglaon, inaresto si Digong sa bisa ng warrant ng ICC. Na noon ayaw papasukin ni na PBBM ang ICC sa bansa. Ngayon naman, panibagong banat naman ni Sara laban kay Liza Marcos kaugnay sa isang na-overdose sa ipinagbabawal na gamot at kasama umano doon ang First Lady. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Doon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon. Sa mabigat na paratang at fake news na naman ni Sara laban sa mga Marcos, hindi ba iimik o gag-antay dito ang pamilyang Marcos? Kung saan nga mga kabunyog mga kababayan, sa bawat pang-aaway nitong si Sara ay may nangyayaring dagok sa kanilang pamilya. Tulad na lang noong nag-meltdown siya. Imbes na hindi siya mai-impeach at makakasuhan sa NBI, tinuluyan siya. Imbes kaibigan pa sana nila ang administrasyon, inaway niya kaya tinuluyan din si Digong at nandoon na sa ICC at posibleng mabulok pa. Ngayon na naman, binira niya na naman si Liza Marcos, sa tingin niya ba papalampasin ito ng mga Marcos? Kung mapapansin natin mga kabunyog mga kababayan halos kagagawa ni Sara ang mga nangyayari sa kanilang pamilya. Ang baba ng tingin nitong si Sara sa mga Marcos pero may nangyayaring kalbaryo sa kanila. Na-impeach siya, may kaso sa NBI,
Nakakulong ang tatay niya at ang tanong papalampasin lang ba ito ng mga Marcos ang ginawa niya kay Liza? O baka naman ay co-convict siya sa impeachment trial o makulong sa kaso ng NBI o sasampahan ng panibagong kaso. Sa bawat pagputak ni Sara laban sa Marcos ay nagiging kalbaryo ang mga buhay nila. At sa tingin naman natin ay deserve nila ito sa mga ginawa nila sa bayan at kapwa nating Pilipino. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.